Para sa buo niyang kayamanan, pumayag akong pakasalan ang sarili kong boss, isang byuda na Arab ang pinagmulan, edad 67, nasasabi ng lahat ay ganap na paralisado. Ngunit sa gabi ng aming kasal, nang hubarin niya ang lahat, may nakita akong halos ikawala ng aking katinuan. Ang bagay na iyon ay nagpabago sa aking buhay magpakailanman at nagpilit sa akin na tanungin kung kailan ko ibinenta ang aking kaluluwa. Ang pangalan ko ay Rafael at 4 na taon bago ang gabing iyon, umalis ako sa isang maliit na bayan sa Bulacan, dala lamang ang isang maleta na puno ng damit, isang diploma sa high school at isang bundok ng pag-asa na kasing bigat ng aking bagahe. Ang aking destinasyon ay Jeddah, Saudi Arabia. Hindi ako nagpunta para mag-pilgrimage o relihiyosong turismo, kundi para maghanap ng trabaho bilang chauffeur, driver, na may isang layunin na kasing simple ngunit masakit. Ang magpadala ng sapat na pera upang matubos ang lupain ng aking ama na napilitan niyang isanla. Nakatira ako ngayon sa Jeddah, sa tabing dagat ng Red Sea, ngunit malayo sa sikat nitong mga alon, nakakulong sa likod ng isang napakataas na tarangkahang bakal. Nagtatrabaho ako sa mansyon ni Doña Stella, isang napakayamang biyuda na sa kantina ay 7 taong gulang. Ang kanyang bahay ay isang modernong palasyo na kulay garing ivory, na may mga arko at detalye ng arkitekturang Arab na napakagara na sa simula ay hindi ko man lang nagawang hawakan ang mga pader. Sa loob, ang central na aircon ay patuloy na umaandar. Nagtutulak palabas sa init ng disyerto na tila gustong sumakal sa lahat. Para sa akin, ang bahay na ito ay isang gintong hawla, nakasisilaw, komportable, ngunit lubos na malungkot. Araw-araw, inuulit ko ang parehong routine. Pagkatapos ng prayer sa madaling araw, naghahanda ako ng light breakfast para kay Doña Stella. Sinisigurado kong puno ang baterya ng kanyang electric wheelchair at pagkatapos ay ginagampanan ko ang aking pangunahing gawain. Ang tulungan siyang gumalaw sa loob ng sarili niyang tahanan na halos naging isang mundong hindi na niya maaabot. Si Doña Stella ay isang misteryosong babae. Sabi nila, nagmana siya ng isang tunay na business empire mula sa kanyang yumaong asawa at nagmula sa isang respetadong pamilya. Ang nakikita ko araw-araw gayunpaman ay isang matikas na matanda, matalas ang tingin, na nakatadhana na magpalipas ng lahat ng kanyang oras na nakaupo sa isang silyang digulong. Halos 1 taon na ring kumalat ang balita na siya ay ganap na naparalisa. At ang balitang iyon ay nagdagdag pa ng katahimikan at kalungkutan sa malaking bahay na ito. Rafael, dalhan mo ako ng date juice, pakiusap. Ang kanyang boses ay parang paos, ngunit may bigat ng autoridad na hindi matatawaran. Opo ma'am, sagot ko ng mabilis sa Espanyol, isang lengguwahe na nakakagulat na mahusay niyang sinasalita. Ipinanganak siya sa Jeddah, ngunit ang kanyang ina ay Colombian. At dahil dito, sa akin ay palagi siyang may maliit na kilos ng pagiging malapit na hindi niya ipinapakita sa ibang mga dayuhang empleyado. Habang nagseserbisyo ako, pinagmamasdan ko siya. Ang kanyang puting buhok ay sumisilip sa ilalim ng isang mamahaling silk abaya. Ang kanyang balat ay makinis at inaalagaan, pinalamutian ng mga alahas na ginto, na ang kislap ay tila naglalaho sa gitna ng labis na kalungkutan. Ang kanyang tingin ay madalas na nakatuon sa maliit na hardin ng datil palms sa likod bahay, na tila naghahanap ng isang bagay na minsang tumakas sa kanya magpakailanman. Madalas kong tinatanong sa sarili ko kung ano ang mararamdaman ng isang babaeng may kayamanan na hindi mauubos sa ilang henerasyon, ngunit nakakulong sa loob ng isang katawan na, sa teorya, ay hindi na tumutugon. Ang trabaho ko ay hindi lang ang magmaneho ng mga luxury car na halos hindi lumalabas sa garahe. Higit sa lahat, ako ang kanyang improvised na nurse, ang nagpapakain, nagbibihis, nagpapaligo, at nakikinig sa kanyang bihirang sandali ng pakikipag-usap. Bagamat bihira siyang magsalita, ginagawa ko ang lahat ng may sinseridad na hindi ko man lang maipaliwanag. Hindi lang ito dahil sa sweldo. Ang makita siyang nag-iisa ay nagpapaalala sa akin sa aking ina doon sa Bulacan, naghihintay ng aking tawag tuwing linggo. Gayunpaman, gaano man kadakila ang aking intensyon, ang aking mabuting kalooban,
ay hindi nagbabayad ng mga utang na humahabol sa akin mula sa aking bansa. Nang hapong iyon, nang nagsisimula na sa wakas humupa ang init at gumising ang lungsod, umupo ako sa teres sa gilid upang tingnan ang aking ipon. Ang bawat Saudi Riyal ay katumbas ng humigit kumulang 14 Philippine pesos at ang aking sweldo kumpara sa kinikita ko sa aming bayan ay isang malaking halaga. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang bayaran ang utang sa lupain ng aking ama na mag-e-expire sa pagtatapos ng taon. Ang lupang iyon ang mana ng pamilya, ang ikinabubuhay ng lahat. Kung hindi ko mababayaran, kailangan din ibenta ng aking ama ang bahay. Diyos ko, bulong ko, habang pinipisil ang mga banknote sa aking mga daliri. Kinuha ko ang aking lumang telepono. Sa screen, may mensahe mula sa aking nakababatang kapatid na babae. Kuya, masama na ang pakiramdam ni Papa at hindi niya maalis sa isip ang lupa. Pakiusap, huwag mong kalimutang magpadala ng pera ngayong buwan. Natatakot ako na mahuli ang bayad. Ang takot na iyon, ang takot na mabigo at hilahin ang aking pamilya sa paggagiba. Ang latigo na nagpapanatili sa akin sa Jeddah, malayo sa aking bayan at sa mga taong pinakamamahal ko. Nagtitiis ng lahat para sa ilang libong piso pa. Habang iniisip ko ang lahat ng iyon, biglang bumukas ang pintuan ng salamin ng sala. Hindi si Doña Stella ang lumabas, kundi ang kanyang nakababatang kapatid, si Gino. Siya ang madilim na anino ng bahay na ito. Pinamamahalaan niya ang lahat ng negosyo at ari-arian ng kanyang kapatid at sa tuwing siya ay lilitaw, ang kapaligiran ay nagiging malamig at kalkulado. Palagi siyang nakasuot ng isang puting tunika na walang dungis at ang kanyang mga mata, makitid at mapagbantay, ay tila tinitimbang ang bawat kilos ng iba. Hindi niya kailanman nagustuhan ang aking presensya. Sa tingin niya, ang isang chauffeur na tulad ko ay masyadong malapit sa mga ari-arian ng kanyang kapatid. Rafael! Tawag niya sa akin na may matigas na boses, walang pagbati o magiliw na salita. Hindi niya ako tinatawag na anak o kapatid tulad ng minsan ginagawa ni Doña Stella. Para sa kanya, isa lang akong chauffeur. Tumayo ako agad, nakatuwid ang likod. Opo, sir. Sumunod ka sa opisina, may kailangan kang marinig. Mahalaga ito. Tungkol ito sa iyong sitwasyon sa bahay na ito at sa iyong kinabukasan. Pakiramdam ko, lumagapak ang aking sikmura. Ang mga papel sa kanyang kamay ay mukhang isang notice of termination o, mas masahol pa, isang dokumento ng deportation. Sinundan ko siya, sinubukang iwanan, kahit sa loob lang ng ilang minuto, ang imahe ng lupain ng aking ama at ang mga pangarap na umaasa rito. Ang opisina ni Gino ay kabaligtaran ng maliwanag na sala ni Doña Stella. Doon, nangingibabaw ang madilim na kahoy, ang mga pader na mahogany, at ang makapal na amoy ng mamahaling tabako na hinaluan ng pabango ng uod. Ang isang desk lamp ay matigas na nagpapaliwanag sa isang tumpok ng mga file at isang nakabukas na screen na nagpapalabas ng mahabang anino na tila nag-aabang mula sa mga sulok. Sa isang sulok, isang malaking safe ang nagpapaalala sa bawat sandali ng kayamanan na kanyang kinokontrol at minimithi. Bumagsak si Gino sa kanyang leather armchair, nagkrus ng binti at tiningnan ako sa ibabaw ng kanyang gintong salamin tulad ng isang lawin na tinitingnan ang biktima nito. Siya ay kitang-kitang mas bata kaysa kay Doña Stella, marahil mga 50 taong gulang na may perpektong pinakintab na hangin ng pagmamataas. Umupo ka, Rafael, utos niya, na walang bahid ng pagiging magiliw. Umupo ako sa harap niya sa isang matigas na silya habang pinipisil ang aking mga kamay sa aking mga tuhod. Alam kong hindi niya ako tinawag para tanungin ang kalusugan ng aking ama sa Bulacan. Halos 4 na taon ka nang nagtatrabaho dito, hindi ba? Tanong niya na may tahimik na boses, ngunit may bigat ng banta. Opo, sir. 4 na taon minus 3 buwan, sagot ko. Sinusubukang maging propesyonal at itago ang panginginig ng aking boses. At sa loob ng 4 na taong iyon, labis na umasa sa iyo ang aking kapatid. Inaalagaan mo siya ng mabuti? Masyadong mabuti para sa isang simpleng chauffeur na binabayaran kada oras. Sabi niya,
pinahaba ang huling mga salita na may pang-uuyam. Kinuha niya ang isang file mula sa mesa. Pakiramdam ko, tumitibok ang aking puso sa dibdib. Sigurado akong ito ang aking kontrata. Pag-usapan natin ang mga katotohanan, Rafael. Dumating ka rito na may work visa na ini-sponsor ng kumpanya ng aking kapatid. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya naghintay ng sagot. Ibig sabihin, lahat ng may kaugnayan sa iyong pananatili sa Saudi Arabia ay nakasalalay sa amin kasama na ang iyong mga utang. Yumuko ako, nalilito. Mga utang? Hindi ako kailanman humiram ng pera kay Doña Estela, sir. Si Gino ay nagbigay ng isang tuyo at hindi ka nais-nais na tawa. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga utang na pera, kundi tungkol sa mga utang sa kontrata. Ang iyong work visa ay may kasamang mga clause ng multa at napakabigat na parusa kung sisirain mo ang kontrata o kung magpasya ang kumpanya na kanselahin ito bago ang oras. Halimbawa, kung ide-deport ka dahil sa paglabag sa lokal na batas sa paggawa. Iniwan niya ang file sa harap ko. Ito ang aking kontrata sa Arabic na may salin sa Ingles na puno ng mga legal na termino. Ang aking mga mata ay nakakita ng isang malaking numero sa ilalim, ang seksyon para sa kompensasyon sa maagang pagwawakas. Ang multa para sa deportation ay 100,000 Saudi riyals, sabi niya ng marahan. Tinatamasa ang aking takot. Halos 1,000 pesos. Iyan ang kailangan mong bayaran sa kumpanya bilang kompensasyon para sa mga gastos ng iyong visa at para sa pinsalang na idulot. At syempre, wala ka ng perang iyon. Kung kanselahin ko ang iyong visa ngayon, ibabalik ka sa iyong bansa ng walang isang sentimo. At ang ahensya na nagdala sa iyo rito ang bahala na humabol sa iyo sa buong buhay mo para bayaran ang utang na iyon. Pakiramdam ko, basa sa pawis ang aking mga kamay, 1,000,000 piso. Iyon ay mas higit pa sa utang namin para sa lupain. Kung mangyayari iyon, hindi lang mawawala sa pamilya ko ang lupa, kundi pati na rin ang bahay at anumang bagay na mabebenta. Wala akong ginawang masama, sir. Utal ko. Eksakto. Ikaw ay isang mahusay na chauffeur, Rafael, at dahil diyan, hindi ko gustong kanselahin ang iyong visa, sabi niya. At ang kanyang boses ay naging mas mababa, mas mapanganib pa. Mayroon akong isang alok na maaaring magtanggal ng lahat ng iyong takot, kasama na ang utang sa lupain na labis mong inaalala. Paano niya nalaman ang tungkol sa lupain? Ang takot at pagdududa ay naghalo sa aking isipan. Si Gino ay nagmamanman sa akin ng higit pa sa inaakala ko. Ano ang gusto ninyo sa akin, sir? Tanong ko na tuyo ang lalamunan. Si Gino ay huminto ng teatral, nagsindi ng isang sigar, huminga ng malalim at hinayaan ang usok na umakyat sa kisame na gawa sa kahoy. Ang aking kapatid ay isang matandang babae, may sakit at napakalungkot. Nagmula kami sa isang respetadong pamilya. Ang kanyang mana, ang kanyang mga kumpanya, lahat ng iyon ay dapat manatili sa kamay ng pamilya at, higit sa lahat, pamahalaan ng legal at tama. Tinitigan niya ako. Kailangang magpakasal muli ang aking kapatid. Napipi ako. Magpakasal? Sino ang magpapakasal sa isang babaeng paralisado na 17 taong gulang? Rafael, sabi niya sa aking pangalan na may matigas na tono, na pinilit akong tingnan siya. Ang aking kapatid ay magpapakasal sa iyo. Pakiramdam ko, nag-ipon ang dugo sa aking sikmura. Ang pariralang iyon ay bumagsak na parang kidlat sa malinaw na kalangitan. Sir, wala itong katuturan, nasabi ko. Mayroon itong buong katuturan, bata. Kailangan ng aking kapatid ng isang legal na asawa sa harap ng batas. Isang taong kilala niya na pinagkakatiwalaan niya ng kaunti upang masiguro na ang kanyang mana ay mananatiling structured para sa aking kaginhawaan sa ilalim ng batas ng Islam na mas komplikado kaysa sa civil law. Ngunit isa lang akong chauffeur. Protesta ko. Talagang natatakot at hindi nauunawaan. Eksakto. Dahil isa ka lang chauffeur, Rafael. Wala kang ambisyon. Madali kang kontrolin at, pinakamahalaga, desperado ka sa pera. Bibigyan kita ng malaking bonus, sapat na para bayaran ang lupain ng iyong ama ng 2 beses
at iproprotekta rin kita mula sa multa ng deportasyon. Bilang kapalit, kailangan mo lang pirmahan ang kontrata ng kasal at maging kanyang legal na asawa at, syempre, mangako na makikipagdiborsyo kapag lumala ang kanyang kondisyon. Binigyang diin niya ang salitang makikipagdiborsyo na may intensyon na napakarumi na kahit hindi niya sinabi, lubos kong naunawaan. Kapag namatay na siya, balak niyang gamitin ako bilang papet upang kontrolin ang mana, iniiwasan ang anumang limitasyon na maaaring ilagay sa kanya ng batas bilang kapatid. Mayroon kang dalawang option, Rafael, dagdag niya na may baluktot ng ngiti. Ang pakasalan ng aking kapatid, maging isang bagong yaman na kayang iligtas ang lupain ng iyong ama at mabuhay ng komportable rito, o madeport bukas ng umaga na may utang na 1,000,000 piso na sisira sa iyong pamilya sa Bulacan. Nagsimulang umikot ang mundo. Sa isang banda, halos sigurado ang kabuuang pagkasira. Sa kabilang banda, sa pilitang kasal sa babaeng nirerespeto ko bilang boss at maging bahagi ng isang maruming maniobra para sa pera. Tiningnan ko ang kontrata, pagkatapos ang mukha ni Gino na nagmamasid sa akin na parang nanalo na. Nakulong ako. Ang mga utang at banta ay mabibigat na tanikala sa paligid ng aking mga paa. Bigyan niyo ako ng oras hanggang bukas, pakiusap, bulong ko. Kailangan kong magpasya sa pagitan ng aking dignidad at ng buhay ng aking pamilya. Umalis ako sa opisina na iyon na mabigat ang ulo, na parang nagdadala ako ng isang bato sa aking mga balikat at ang init sa labas, bagamat lumulubog na ang araw, ay tila mas masakit. 1,000,000 piso, ang numero ay tumatama sa akin ng paulit-ulit. Alam ni Gino kung anong mga pindutan ang pipindutin. Inilabas ko ang hapon sa pag-ikot sa maliit na hardin ng mga puno ng palma, ang parehong lugar kung saan nagpapalipas ng hapon si Doña Estela ng tahimik. Ang matataas na puno ay tila nang uuyam sa aking pagbagsak. Pakakasalan si Doña Estela. Nagsimulang suriin ng aking isip ang mga opsyon. Option A, tanggihan ng alok. Kinalabasan, kakanselahin ni Gino ang aking visa, ide-deport ako, at pagdating ko sa Bulacan, isang law firm at ang ahensya na nagdala sa akin ang hihingi ng utang na halos 1,000,000 piso. Ibig sabihin nito ay mawawala ang lupain, ang bahay, at lahat ng mayroon kami. Ibig sabihin nito ay ikukondena ko ang aking pamilya sa isang buhay ng paghabol ng mga kolektor. Ito ay isang kabuuang pagkasira. Option B, tanggapin ang kasunduan. Pakasalan ng isang babae na kasing edad ng aking ina, may sakit at, sa hitsura, ay walang pag-asa na makalakad muli. Isang kasal na walang pag-ibig, isang kontrata lamang. Magiging bahagi ako ng isang power game ng mayayamang tao na hindi kailanman nag-alala sa aking pangalan. Bilang kapalit, matatanggap ko ang ipinangakong pera. Sapat na para bayaran ang utang ng aking ama at bumili pa ng lupa. Ngunit ang presyo ay ang aking kapayapaan at marahil ang bahagi ng aking kaluluwa. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang pagkakasala ay pumipigas sa aking dibdib. Paano ko maipapaliwanag sa aking mga magulang na pinakasalan ko ang aking paralisadong, halos kasing edad nila, para lang sa pera? Ang sagot ay dumating ng mag-isa. Hindi ko sasabihin sa kanila. Kailangan lang nilang malaman na nagkaroon ako ng malaking increase at binuksan ng Diyos ang mga pintuan ng kabuhayan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Tiningnan ko ang kisame ng maliit na silid ng chauffeur, nakikita ang pagod na mukha ng aking ama, ang umiiyak na tingin ng aking ina sa aming mga tawag. Karapat-dapat sila ng kapayapaan sa kanilang pagtanda, isang kinabukasan na nakasisiguro salamat sa lupain na kailangang iligtas. Naunawaan ko na wala akong pagpipilian. Ang isang chauffeur sa Jeddah ay hindi maaaring humarap sa isang milyonaryong negosyante na may mga abogado sa bawat sulok. Ang aking desisyon ay hindi tanong ng pagnanais, kundi ng desperasyon. Kailangan kong maging bayani ng aking pamilya, kahit na nangangahulugan iyon na isuot ang maskara ng isang asawang kinontrata. Pagsikat ng araw, muling sinunog ng araw ang lungsod. Inihanda ko ang almusal ni Doña Estela tulad ng dati, ngunit matigas ang aking mga kilos. Habang tinutulungan ko siyang kumain, hindi ko maiwasang tingnan siya ng may ibang mga mata.
nagtatanong kung alam niya ang plano ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng almusal, tinawag ako muli ni Gino sa opisina. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malamig na kasiyahan. Sigurado siya na gumawa ako ng tamang desisyon para sa kanya. "Kaya, Rafael, pinag-isipan mo bang mabuti?" tanong niya habang nag-iwan ng 2 folder sa mesa. Ang isa ay ang kontrata ng kasal. Ang isa naman ay isang dokumento na nagpapatunay sa advance salary at pagbabayad ng utang ng aking pamilya. Humugot ako ng malalim na hininga. "Sir, tinatanggap ko," sabi ko. Si Gino ay ngumiti ng malawak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. "Matalinong desisyon, Rafael. Pinili mo ang kasaganaan, hindi ang pagkasira. Tandaan, ito ay isang formal na kasunduan lamang, isang estratehiya. Kapag ang lahat ng ari-arian ng aking kapatid ay nakasiguro na, makikipagdiborsyo ka sa kanya at bibigyan kita ng kapital upang makapagsimula ng negosyo sa iyong bansa. Magiging malaya at mayaman ka." Itinulak niya ang isang panulat sa akin. "Pirmahan mo rito ang kontrata ng kasal, ang kasunduan sa confidentiality at ang dokumento kung saan nangangako kang makikipagdiborsyo sa sandaling iutos ko." Kinuha ko ang panulat na nanginginig ang kamay. Pakiramdam ko, nagbebenta ako ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa aking oras ng pagtatrabaho. Binasa ko ng mabilis ang pangunahing mga clause. Lahat ay nakasulat sa formal na Arabic, ngunit naipaliwanag na sa akin ni Gino ang mahalaga. Religious at civil na kasal, walang karapatan sa permanenteng mana. Pinuwersa ko ang sarili ko na isipin lamang ang isang imahe, ang nakangiting mukha ng aking mga magulang, ang utang na nabayaran. Sa isang mahabang buntong hininga, pumirma ako ng 3 beses. Sa loob ng ilang segundo, ang aking kapalaran ay nagbago mula sa chauffeur na pinagkakatiwalaan patungo sa future husband sa kontrata. Kinuha ni Gino ang mga folder na may mapagtagumpay na ekspresyon. "Mabuti, bahagi ka na ng pamilya. Ang kasal ay magaganap bukas ng pribado kasama ang aming mga abogado bilang saksi. Naabisuhan na ang aking kapatid at pumayag siya," sabi niya na parang nag-aabiso ng isang bagay na hindi mahalaga. "Pumayag si Doña Estela?" Ulit ko natigilan. Ang babae na palagi akong tinatrato na may paghahalo ng distansya at respeto ay pumayag na pakasalan ako sa loob ng maruming planong ito. Marahil ay pinilit din siya. "Tandaan mo kung sino ka at kung sino ang nagbabayad sa iyo, Rafael," binalaan ako ni Gino bago ako payagang umalis. "Kung susubukan mong samantalahin ang kasal na ito ng higit pa sa ipinangako ko na sa iyo, tandaan mo ang 1,000,000 piso at ang kinabukasan ng iyong pamilya." Tumangulang ako. Nang gabing iyon, nakita ko si Doña Estela sa dining room. Mas kalmado siya kaysa sa dati, halos nagbitiw na. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi lang ito pagbibitiw, kundi isang malalim na kalungkutan, marahil ay pagkakasala rin. Hindi ako naglakas loob na magtanong ng anuman. Nagbigay lang ako ng hapunan at umalis ng tahimik. Kinabukasan, magiging asawa niya ako. Ang kasal ay tahimik, malamig, at malayo sa pagiging sagrado. Walang party, walang bulaklak, walang musika, wala sa mga matatamis na amoy na alam ko mula sa mga kasalan sa aming bayan. Mga formalidad lamang na mabilis, napapalibutan ng mga pader na marble at ng malamig na hangin ng pangunahing sala. Nakasuot ako ng isang bagong puting tunika na ipinabili ni Gino, isang kakaiba at masyadong malaking damit para sa aking katawan. Sa tabi ko, si Doña Estela ay nakaupo sa kanyang silyang de gulong, nakabalot sa isang Arabian wedding dress na puno ng burda at ginto na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Mukha siyang isang kahanga-hanga at, sa parehong oras, marupok na larawan. Ang mga naroroon ay si Gino lamang, 2 abogado na nagsilbing mga saksi at legal na kinatawan, at isang lokal na imam na nagdaos ng seremonya. Ang lahat ay naganap sa mabilis na Arabic. Inulit ko lang ang mga parirala na itinuro sa akin, binigkas ang syahada at ang tinatanggap ko na may bigat na parang hatol ng panghabambuhay. Nang sabihin ng imam na valid ang kasal, walang pumalakpak, walang taus-pusong pagbati, tanging ang nasisiyahang tingin ni Gino
at ang malamig na kislap ng kamera ng isa sa mga abogado na nagre-record ng bawat segundo bilang legal na patunay. Lumapit si Gino upang makipagkamay sa akin na may sobrang higpit na pag-shake hands at isang tingin na puno ng mga babala. Bati Rafael, huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Ngayon, ikaw na ang kanyang asawa. Trato mo siya ng may respeto, ngunit tandaan mo ang iyong mga limitasyon, bulong niya. Tumango ako. Nararamdaman na ang pagbati na iyon ay isang paalala na nasa ilalim pa rin ako ng kanyang kontrol. Nang umalis ang iba, kaming tatlo na lang ang natira. Dinala ni Gino ang kanyang kapatid sa isang tabi. Kausap siya sa mahinang boses at nagmamadali. Lumayo ako ng kaunti, nagkunwari na interesado sa isang floral arrangement na nakakabaliw para sa eksenang iyon. Naabot ko ang kanyang banta na tono. Tandaan mo kapatid, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng negosyo. Huwag mong subukan na sabihin ang anuman sa chauffeur na iyon o sirain ang aking plano. Kung gagawin mo, hihilingin ko sa isang hukom na ideklara kang walang kakayahan at kukunin ko ang lahat. Ang banta ay malinaw, hindi sumagot si Doña Stella ng malakas, gumawa lang siya ng isang kumpas na pagod sa kamay. Pagkatapos lumapit ulit si Gino. Ngayong gabi ikaw at ang aking kapatid ay matutulog sa master bedroom. Mayroon ka pa ring mga tungkulin bilang caregiver. At huwag mong kalimutan, lahat ay may respeto at profesionalismo. Babalik ako bukas ng maaga, sabi niya na may ngiti na tumutulo ng lason. Nang sa wakas ay umalis siya, isang kakaibang katahimikan ang pumuno sa bahay. Nanatili akong nakatayo sa harap ng aking bagong asawa na paralisado sa silya. Hindi man lang alam kung paano siya tatawagin ngayon. Itinulak ko ang silyang degulong patungo sa master bedroom na mas malaki kaysa sa buong bahay ko sa Bulacan. Ang kama na may canopy, ang mga silk sheet, ang dekorasyon na may gintong kaligrapya, lahat ay sumisigaw ng luho. Tinulungan ko si Doña Stella na pumunta sa banyo at maglinis, tulad ng ginawa ko na ng 12-dosenang beses. Ngunit ng gabing iyon, nanginginig ang aking mga kamay. Iniiwasan kong tumingin ng higit sa kinakailangan. Sinisigurado na ang bawat kilos ay striktong profesional. Hindi ko siya nakita bilang asawa. Nakita ko pa rin siya bilang aking boss, nakulong sa isang katawan na hindi tumutugon. Ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Tanong ko malapit na sa kama. Inikot niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang tingin na karaniwan ay matigas, ay malambot, halos malinaw. Rafael, sabi niya sa mahinang boses, patawad para sa lahat ng ito. Nanigas ako. Iyon ang pinaka-personal na parirala na narinig ko sa kanya. Hindi ma'am, ako ang dapat humingi ng tawad. Alam kong para sa mga papeles lang ito, para sa negosyo. Tinanggap ko ito dahil desperado ako. Umaasa akong maiintindihan ninyo. Inamin ko, nararamdaman muli ang pagkakasala na bumaon sa aking dibdib. Tumango siya ng dahan-dahan. Alam ko, anak. Alam ko kung bakit mo ito ginawa. Ang iyong sinseridad ay hindi kailanman nawala, kahit na nakulong ka ngayon sa maruming kasunduan na ito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan kung saan ang tanging naririnig ay ang tik-tak ng orasan. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit itinago niya ito. Matulog ka na, Rafael. Dapat ay pagod ka. Maaari kang matulog sa mahabang sopa na iyon o sa guest room. Ngayong gabi, wala na akong kailangan. Pakiusap niya. Tinulungan ko siyang umayos sa malaking kama. Mukha siyang napakaliit sa gitna ng labis na karangyaan. Bago ako lumayo, kinuha niya ang aking kamay na may mahina, ngunit mainit na puwersa. Salamat, Rafael. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin ng may buong pag-aalay. Bago pa man ang kasunduan na ito. Bulong niya, matulog ka na. At huwag kang mag-alala kay Gino. Ang kanyang tono ay nakakagulat na parang nagpoprotekta. Bumalik ako sa tersyopelo na sopa, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa silyang degulong na nakaparada sa tabi ng kama na nakakonekta sa charger. Ang aparatong iyon, simbolo ng kanyang supposed na kawalan ng kakayahan, ay tila biglang naging sentral na bahagi ng lahat ng mga sekreto na lumulutang sa bahay na iyon. Humarap ako, sinubukan kong ipikit ang aking mga mata,
sinubukang tanggapin ang aking bagong papel bilang asawa sa kontrata. Ang mansyon ay tahimik, masyadong tahimik para sa isang gabi ng kasal na binuo sa banta at kasakiman. Lumipas ang gabi nang hindi ako makatulog ng maayos. Bagamat mas komportable ang sopa kaysa sa aking lumang kama ng empleyado, hindi nagpapahinga ang aking isip. Sa tuwing ididilat ko ang aking mga mata, nakikita ko ang silweta ni Doña Stella sa kama at ang anino ng Silya sa sulok. Ngayon, opisyal na akong asawa niya, isang titulo na binabayaran ko ng aking kapayapaan. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako na tuyo ang lalamunan. Bumangon ako ng dahan-dahan upang hindi gumawa ng ingay. Ang makapal na alpombra ay sumisipsip ng aking mga hakbang habang lumabas ako patungo sa kusina sa ground floor. Ang bahay ay parang iba sa gabi. Ang mahihinang ilaw ay bumuo ng mahahabang anino sa mga pader. Ang katahimikan ay halos nakakapigil. Hindi ito ang parehong katahimikan tulad ng dati nang isa lang akong chauffeur. Ngayon, may dala akong isang sekreto, isang legalisadong kasinungalingan. Uminom ako ng isang basong tubig at umakyat ulit. Pagdating ko sa pasilyo ng master bedroom, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. Huminto ako na may masamang pakiramdam. Sumilip ako. Ang buwan na pumapasok sa malaking bintana ay nagpapaliwanag sa malaking bahagi ng silid. Dumiretso ang aking mga mata sa kama. Si Doña Stella ay tila natutulog ng tahimik, nakabalot sa silk comforter, ngunit nang tumingin ako sa sulok, naramdaman kong huminto ang aking puso. Wala na ang silyang digulong sa tabi ng kama. Nasa gitna ito ng silid, ilang metro mula sa kung saan ko ito iniwan, at ang break na palagi kong iniiwan ay tila na ayos na muli. Sino ang naglipat nito? Si Doña Stella, ayon sa lahat, ay hindi makakagalaw ng kanyang mga binti. Ang iba pang mga empleyado ay natutulog sa isang hiwalay na pavilion sa labas ng pangunahing bahay. Kami lang ang nasa loob, siya at ako. Nilamig ako sa aking likod. Tiningnan kong muli ang kama. Ang ma'am ay tila tulog pa rin, walang pawis o palatandaan ng pagod. Mas binuksan ko ang pinto, pumasok at lumapit sa silya. Sinuri ko ang mga brake, nakalagay ang mga ito. Ang pinto ng banyo ay sarado pa rin. Sinuri ko ang lahat, naghahanap ng isang lohikal na paliwanag at hindi ko ito nakita. Marahil ay masyado akong tense. Baka nagkamali ako sa posisyon kung saan ko iniwan ang silya bago ako bumaba. Lumabas ako ulit, kinuskos ang aking mga mata at tumingin muli. Hindi ako sigurado, may naglipat nito. Bumalik ako sa sopa at sinubukang matulog, ngunit ang imahe ng silyang nalipat ay hindi ako tinantanan. Naisip ko ang mga multo, mga kwento ng mga bahay na may multo, anumang bagay na hindi kasama ang pagtingin sa harap sa pinakaabsurdong posibilidad. Ngunit ang lohika ay hindi maiiwasan. Wala nang ibang pumasok at si Doña Stella lang ang kailangan ng silya na iyon. Kinaumagahan bumangon ako bago siya magising at dumiretso ako upang suriin. Ang silya ay nasa tabi na muli ng kama, nakakabit ang charger at nakalagay ang mga brake. Nang idilat ni Doña Stella ang kanyang mga mata, binati ko siya, sinusubukang maging normal ang tunog. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Rafael. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya ng kalmado. Opo, ma'am. Ipaghahanda ko na po kayo ng almusal. Sagot ko, itinatago ang panginginig ng aking boses. Tinulungan ko siyang bumangon at lumipat mula sa kama patungo sa silya. Bitbit ang kanyang katawan tulad ng dati. Ang kanyang mga binti ay nakalambitin. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa aking mga balikat na may parehong kahinaan tulad ng dati. Wala akong nakitang kakaibang kilos. Walang palatandaan ng nakatagong lakas. Naging hallucination lang ba ang lahat? Patuloy na lumaki ang misteryo. Pagkatapos ng tanghalian, nang bumalik ako sa silid tulugan, napansin ko na ang isang panyo na gawa sa pinong seda, ang parehong suot niya sa kanyang balikat noong nakaraang gabi, ay nakakabit sa isa sa mga gulong. Ang paraan kung paano nakakabit ang tela ay maipapaliwanag lamang kung ang silya ay kusang gumalaw ng electrically na may nakasakay at hindi itinulak ng iba. Imposible na maipit ito ng ganoon sa isa sa aming karaniwang paggalaw. Kaya't alam kong hindi ako baliw. May gumamit ng silya na iyon noong nakaraang gabi at sa bahay na iyon, siya lang ang invalid.
Ang takot ay nagsimulang maging iba, isang kagyat na pangangailangan na malaman ang katotohanan. Ang aking kasal sa kontrata ay sapat ng kahihiyan. Hindi ko papayagan na sinungalingan pa ako tungkol sa isang bagay na napakahalaga. Nang gabing iyon, nagpasya akong huwag siyang tanungin ng direkta, kundi magmasid. Ginampanan ko ang gabi-gabing routine na may dobleng atensyon. Tinulungan ko si Doña Stella na magpalit ng damit. Inilipat ko siya mula sa silya patungo sa kama. Inayos ko ang mga unan, kinumutan ko siya ng makapal na kumot. Ang aking mga kilos ay malambot, ngunit ang aking mga mata ay hindi tumigil sa pag-aaral sa bawat kilos. Ang paraan ng paggamit niya ng kanyang mga kamay, ang bilis ng pagpikit niya ng kanyang mga mata, ang tensyon sa kanyang panga. Rafael, malamig ngayong gabi. Isara mo ng maayos ang bintana, pakiusap, sabi niya na may karaniwan niyang paus na boses. Siyempre ma'am, sagot ko. Isinara ko ang malaking bintana at ang mga kurtina. Bago ako bumalik sa sopa, sinigurado ko na siya ay tila tulog. Humiga ako, ngunit hindi ko lubos na ipinikit ang aking mga mata. Tiningnan ko ang orasan, alas 11:30. Napuno ang silid ng home ng aircon at ng tiktak ng orasan. Nagkunwari akong humihinga ng malalim na parang tulog na ako. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarinig ako ng isang mahinang kaluskos. Hindi ito nagmula sa pinto, kundi sa kama. Pigil ko ang aking hininga. Nang dahan-dahan, napakabagal, nakita ko kung paano dumausdos ang kumot sa isang tabi. Maingat na iginalaw ni Doña Stella ang kanyang mga braso na parang nagtatago ng isang matinding sakit. Naisip ko na baka naghahanap lang siya ng tubig o ilang gamot. Pagkatapos, nangyari ang imposible. Sa isang pagsisikap na hindi mukha sa isang paralisadong tao, umupo siya sa gilid ng kama. Inilagay ko ang aking kamay sa bibig upang hindi ako makasigaw. Nanatili akong bahagyang nakadilat ang mata na parang tulog pa rin. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Hindi siya paralisado. Sa isang nakakagulat na kagandahan, ibinaba ni Doña Stella ang kanyang mga binti at inilagay ang kanyang mga paa sa sahig. Tumayo siya. Nanatili siyang tuwid sa tabi ng kama, mas matangkad kaysa sa tila kapag nakaupo, walang baston o tulong, walang ipinapakitang sakit o kawalan ng seguridad. Lumakad siya ng tahimik patungo sa pinto, inikot ang susi ng 2 beses, sinigurado na walang makakapasok at bumalik sa gitna ng silid. Huminto siya sa harap ng sopa. Tinitigan niya ako. Nagpapatuloy pa rin akong nagkukunwari na tulog, ngunit alam kong naramdaman niya ang tensyon sa aking katawan. Pagkatapos nagsalita siya na may boses na hindi katulad ng ginagamit niya sa araw. Hindi na ito paos o mahina, kundi malinaw, matatag, na may hindi matatawarang autoridad. Rafael, alam kong gising ka. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Ang imahe ng aking asawa na nakatayo ng matatag, nakatingin sa akin, ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Umupo ako ng walang ayos. Ma'am, kaya ninyong maglakad? Nauutal kong tanong. Tumango siya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Lumakad siya patungo sa isang single armchair, hinila ang silyang digulong sa isang tabi na parang isang simpleng muebles, at umupo ng may kagandahan. Umupo ka, Rafael. Marami tayong kailangang pag-usapan. Karapat-dapat ka sa katotohanan, lalo na matapos kang pilitin ng aking kapatid na pakasalan ako, sabi niya. Umupo ako muli sa sopa na ang aking ulo ay parang umiikot. Ang lahat ng kanyang paralysis, ang lahat ng kanyang pagdurusa ay isang hoax. Oo, sagot niya na parang binabasa ang aking isip. Ang lahat ng paralysis na iyon ay isang teatro. Higit sa isang pagsubok, ito ay isang kalasag. Pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa, 6 na taon na ang nakakaraan, iniwan niya ang lahat sa aking pangalan. Pagkatapos, may natuklasan ako. Ang kayamanan ay umaakit sa kasakiman tulad ng pulot sa mga langaw. Lahat sa paligid ko, mula sa mga empleyado hanggang sa sarili kong kapatid na si Gino, ay tumigil sa pagtingin sa akin at nakita lamang ang pera. Tinrato nila ako ng mabuti, ngunit hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil hinihintay nila ang araw na mamatay ako para hatiin ang mana. Napagod ako, Rafael. Kailangan kong malaman kung sino ang tumitingin sa akin bilang isang tao at hindi lang bilang isang tseke. Kaya, nagkunwari akong may sakit.
Nagkunwari akong hindi makalakad. Gusto ko silang subukan. Tiningnan niya ako ng may matindi. At ikaw lang dito ang nag-alaga sa akin ng may tunay na sinseridad. Pinakain mo ako, pinaliguan mo ako, dinala mo ako sa bahay. At sa halip na magsalita tungkol sa negosyo o pera, kinukwentuhan mo ako tungkol sa iyong mga magulang, sa iyong bayan, sa lupain. Hindi ka kailanman humingi ng anuman, pumasa ka sa pagsubok, anak. Tumahimik ako, sinusubukang ayusin ang narinig ko. Kung gayon, bakit kayo pumayag na pakasalan ako? Tanong ko sa wakas, bumabalik sa puntong pinakamasakit sa akin. Ang mga mata ni Doña Stella ay tumigas nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Gino ay ilang taon nang umaaligid sa aking mga ari-arian. Kinokontrol na niya ang malaking bahagi ng mga operasyon ng mga kumpanya. Nang napansin niya na nagtitiwala ako sa iyo at na iba ka sa iba, nagsimula siyang maghinala. Alam niya na kung mamamatay ako nang walang direktang tagapagmana, maaari niyang manipulahin ang mga batas sa mana. Pinilit niya ako na pakasalan ka, iniisip na magiging mahina kang asawa na kaya niyang hawakan. Gusto kanyang gamitin bilang kasangkapan para kunin ang lahat. Huminto siya. Ako, sa kabilang banda, ay pumayag na pakasalan ka upang protektahan ka. Alam ko na pagkatapos, itatapon ka niya na parang aso kapag nakuha na niya ang gusto niya. Ikaw, bilang legal na asawa, ay maaaring makakuha ng bahagi ng mana at iyon ay nagpabago sa iyo na isang balakid. Sa pagpapakasal sa iyo sa sarili kong kalooban, maaari kitang bigyan ng legal na proteksyon. Ngayon, nasa ilalim ka ng aking pangangalaga. Ikaw ang aking asawa, hindi ang puppet ni Gino. Simula ngayong gabi, tapos na ang teatro sa pagitan natin at gagamitin natin ang kasal na ito upang talunin siya. Ang kanyang mga salita ay nagpabago sa takot sa ibang bagay, isang uri ng nakakatakot na pag-asa. Ibig bang sabihin, magpapatuloy tayong magkunwari sa harap ni Gino? Tanong ko. Siyempre, magpapatuloy ang teatro para sa kanya at sa lahat ng iba pa. Hindi dapat malaman ni Gino na kaya kong maglakad, lalo na, hindi niya dapat malaman na lubos akong nagtitiwala sa iyo. Mananatili ka pa ring chauffeur na sinsero, ang masunuring asawa, ang tanga na sa tingin niya ay kontrolado niya. At ang silyang ito ay mananatili pa ring aking trono sa araw, sabi niya na may pang-uuyam habang hinahaplos ang armrest. Ito ang aking pinakamakapangyarihang sandata. Habang naniniwala siyang mahina ako, magiging mas pabaya siya. Ang tila karupukan ay isang lihim na puwersa, Rafael. Nang gabing iyon, hindi na pag-usapan ang honeymoon o mga haplos. Nagpalipas kami ng oras sa paggawa ng mga estratehiya. Ipinaliwanag sa akin ni Doña Stella ang mga pagiging komplikado ng mana sa bansang iyon, ang tanggel ng mga dokumento na ginamit ni Gino upang bawasan ang kanyang kapangyarihan, at kung paano siya umasa sa mga legal power na siya mismo ang pumirma nang magsimula ang kanyang paralysis. Nang ideklara kong may sakit ako, binigyan ko siya ng sobrang autoridad, sabi niya. Tinuturo ang isang bundok ng mga papel sa isang maliit na mesa. Naniniwala siya na ang kasal na ito ang kanyang huling play para kunin ang lahat. Ang hindi niya alam ay ito ang aking huling play para pigilan siya. Ngayon, ikaw, bilang aking asawa, ay makakatulong sa akin mula sa loob. Napagtanto ko na ang marupok na babae na nakita ko sa loob ng maraming taon ay sa katunayan ay isang brilliant strategist. Hindi siya isang biktima, siya ay isang general na piniling mag-camouflage. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Nararamdaman na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking takot ay nagiging isang bagay na katulad ng katapangan. Ang iyong gawain ay tila simple, sagot niya. Manatili ka pa ring ikaw. Huwag mong ipakita sa sinuman na nagdududa ka. Magmasid. Pansinin mo kung sino ang nakikita ni Gino, anong mga papel ang pinipirmahan niya, anong mga pangalan ang inuulit niya, anong mga dokumento ang inilalagay niya sa kanyang safe, at, higit sa lahat, nasaan ang kopya ng kanyang testament at anumang dokumento na maaaring gamitin upang ideklara akong walang kakayahan. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa akin ang mga code na gagamitin namin. Kung hahawakan ko ang aking kuwintas,
Nangangahulugan iyon na nagsisinungaling si Gino. Kung lalaruin ko ang aking singsing, kailangan kong malaman mo ang isang bagay sa kanyang opisina. Nang magsimulang lumiwanag ang umaga, bumalik kami sa aming mga papel. Humiga siya sa kama, inulit ang kanyang pagod na ekspresyon at nagkunwari akong tulog nang pumasok ang araw sa bintana. Inilagay ko ang silyang di gulong sa lugar nito, isinaksak ang charger at nagkunwari na ginagawa ang karaniwang routine. Sa napagkasundo ang oras, pumasok si Gino sa silid na may mapagmataas ng ngiti. Nagtanong siya sa formal na tono kung paano natulog ang kanyang minamahal na kapatid at kung paano siya tinrato ng kanyang bagong asawa. Mabuti, Gino, sagot niya na may mahinang boses tulad ng dati. Rafael, ay inalagaan ako tulad ng dati. Gumawa ako ng isang maliit na pagyuko. Isang karangalan, sir. Gagawin ko ang lahat upang alagaan si Doña Stella, sabi ko, ginagampanan ang aking papel. Mukhang nasisiyahan si Gino. Hindi niya nakita ang maikling tingin na ibinato niya sa akin. Isang tingin na sa aming bagong lihim na lengguwahe ay nangangahulugang mag-ingat. Ganoon nagsimula ang pinakakakaibang araw sa aking buhay. Sa araw, nagpatuloy ang buhay bilang isang kakaibang kasal sa hitsura. Itinutulak ko ang silyang digulong ni Doña Stella sa hardin. Sinasamahan siya sa dining room. Tinutulungan siyang gumalaw sa bahay. Pinapirmahan ako ni Gino ng ilang dokumento bilang kanyang asawa, mga papel na lihim na sinusuri ni Doña Stella at itinuturing niyang hindi masyadong mapanganib sa ngayon. Naniniwala si Gino na itinatali niya ako ng legal sa kanya, samantalang sa katotohanan ay nagbibigay lamang siya sa amin ng mas maraming impormasyon. Sa gabi, kapag ang lahat ng mga tauhan ay nagretiro na sa pavilion at ang bahay ay tahimik, ang master bedroom ay nagiging war room. Tumayo si Doña Stella mula sa kama, nagsuot ng isang light robe, isang salamin sa pagbasa, at sinusuri namin ang mga papel. Binubuo muli ang network ng mga galaw ni Gino. Nagbago ang aming relasyon. Hindi na lang siya ang boss na may distansya, kundi isang matalinong mentor. Tumigil ako sa pagiging chauffeur na natatakot at naging isang tapat na kaalyado. Sa gitna ng labis na pagpaplano at mga sekreto, natuklasan ko rin na mayroon siyang sense of humor. Minsan, kapag nagkokomento sa mga pagkakamali ng kanyang kapatid, tumatawa siya at sumusunod ako. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Jeddah, naramdaman kong may mas malaking layunin ang aking buhay doon kaysa sa pera. Gayunpaman, hindi si Gino ang inosente. Nagsimula siyang magpakita ng kanyang hinala sa maliliit na aksyon. Paminsan-minsan, dumating siya ng walang abiso sa silid tulugan, sinasabing may dala siyang regalo o gusto niyang malaman kung kumusta na ang kanyang kapatid. Sa katotohanan, gusto lang niyang sorpresahin siya sa isang galaw na magbubunyag na kaya niyang maglakad. Ngunit palagi siyang tinatanggap nito na perpektong nakaupo sa silya, na may kumot sa kanyang mga binti at bahagyang nakayuko ang leeg. Ang perpektong imahe ng invalid na babae. Isang hapon, hiniling sa akin ni Gino na ihatid siya sa isa sa mga sasakyan patungo sa isang office district. Halos hindi siya nagsalita sa biyahe. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata sa likod ng aking leeg, na tila gusto niyang hulaan ang aking mga iniisip. Dumating kami sa isang marangyang gusali, ang kanyang personal na opisina. Pinapasok niya ako sa isang pribadong waiting room na masyadong elegante para maging iyon lamang. Isinara niya ang pinto at hindi lang iyon, inikot niya ang susi. Ang hangin ay naging nagyayelo. Rafael, sabi niya na may kakaibang tono, hindi superior kundi kalkulado. Mayroon akong masamang balita at isa pang mas masahol pa para sa iyo. Naalala ko ang mga salita ni Doña Stella. Huwag magpakita ng takot, magpalipas ng oras. Anong balita, sir? Tanong ko. Sa halip na sumagot, kinuha niya ang isang tablet, inilagay ito sa mesa at dinulas ang kanyang daliri sa screen. Nagsimulang mag-play ang isang video. Pakiramdam ko, umalis ang dugo sa aking mukha. Ang recording ay may mahinang kalidad. Kinuha mula sa isang mataas na anggulo, marahil mula sa isang nakatagong kamera sa kisame o sa isang air vent. Kinilala ko agad ang master bedroom. Sa video, makikita si Doña Stella na nakahiga. Tinutulungan ko siyang umayos. Pagkatapos, nag-iisa siya.
Lumipas ang ilang segundo at bigla siyang umupo. Iginalaw ang kanyang mga binti at tumayo. Naglakad siya ng ilang hakbang patungo sa banyo at ang video ay naputol. Naglagay ng mga kamera si Gino sa silid tulugan kahit pagkatapos ng aming kasal. Nagulat, hindi ba? Sabi niya na may lasong ngiti. Ang aking mahirap na paralisadong kapatid ay lumalabas na isang expert actress. Alam kong matagal na siyang nagkukunwari, ngunit ngayon mayroon akong isang hindi matatawarang patunay. Sinubukan kong lumunok. Hindi ko alam kung ano ito, sir. Maaring montage ito, isang trick, nauutal ako. Si Gino ay nagbigay ng isang matinis na tawa. Huwag kang magsinungaling sa akin, Rafael. Ikaw ang kanyang asawa. Alam mo na totoo ang video na ito at iyan ang masamang balita. Tumungo siya sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa harap ng batas ng relihiyon at pamilya? Nangangahulugan ito na ang aking kapatid ay may sakit sa ulo, na siya ay crazy, nagkukunwari ng isang sakit upang manipulahin ang kanyang sariling pamilya. Sa video na ito, maaari akong pumunta sa hukom at hilingin na ideklara siyang walang kakayahan. Hindi fit na pamahalaan ang mana ng aking bayaw. Kukunin ko ang ganap na kontrol at maaari ko siyang ikulong sa kahit saan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may malupit na tagumpay. At ngayon darating ang balita na mas masahol pa para sa iyo, Rafael. Patuloy niya, binaba ang boses. Ikaw ang kanyang accomplice. Nakilahok ka sa farce na ito. Nagkasundo ka sa isang babae na mentally unstable upang dayain ang kanyang pamilya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kulungan o isang bagay na mas komportable para sa akin. Ang multa na 1,000,000 piso, deportasyon at karagdagan pa, mga kaso ng fraud at conspiracy upang pagnakawan ang isang respetadong pamilya. Naisip ko ang aking mga magulang, ang aking kapatid, ang lupain. Kung ide-deport ako na inakusahan ng kriminal, hindi lang mawawala sa amin ang lupa, dudungisan ko ang pangalan ng aking pamilya at wala nang magbibigay sa amin ng pagkakataon. Nag-iwan si Gino ng isang makapal na sobre sa mesa. Inaalok kita ng huling pagkakataon, Rafael, sabi niya. Traidurin mo ang iyong asawa. Magtestigo ka sa harap ng hukom na minanipula ka niya, na nagkunwari siyang paralisado, na pinilit kanyang magsinungaling. Tutulungan mo ako na masiguro ang mana. Bilang kapalit, matatanggap mo ang perang ipinangako ko sa iyo at igagarantiya ko ang kaligtasan ng iyong pamilya sa Bulacan. Magiging malaya ka. Kayamanan at katahimikan, iyan o ang pagkasira. Kung tatanggi ka, magpapalipas ka sa kulungan o tatakbo mula sa mga utang na hindi mo kailanman mababayaran. Binaligtad ni Gino ang mga baraha. Ang dating pinakamahusay naming sandata, ang kakayahan ni Doña Estela na maglakad, ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Nakatayo ako sa pinakamapanganib na crossroad ng aking buhay. Traidurin ang babaeng nagbigay sa akin ng kanyang tiwala o isakripisyo ang lahat. Tiningnan ko siya, hinayaan ang totoong takot na tulungan akong umarte. Kailangan kong magmukhang cornered upang magpalipas ng oras at abisuhan si Doña Estela. Sir, kailangan kong mag-isip. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi ko na may basag na boses. Si Gino, nasisiyahan, ay tumango. Mayroon kang 2 oras. Pagkatapos, gusto ko ng sagot. Tandaan mong piliin ang tamang panig, ang sa iyong sariling kaligtasan, sabi niya. Pinayagan niya akong umalis. Bumalik ako sa bahay, nagmamaneho na ang puso ay tumitibok bawat segundo. Mayroon lang akong 2 oras upang maiwasan na gumuho ang lahat. Pumasok ako sa master bedroom at isinara ang pinto gamit ang susi. Si Doña Estela ay nagbabasa ng pahayagan na nakaupo sa silyang digulong, na may parehong katahimikan tulad ng dati. Ma'am, nasa problema tayo, sabi ko na halos walang hininga. Nadiskubre ang ating teatro. Walang oras para sa mga code. Ibinaba niya ang pahayagan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala, ngunit hindi gulat. Kalmado, Rafael. Sabihin mo sa akin ng mahinahon, ano ang nangyari? Isinalaysay ko ang lahat, ang pagbisita sa opisina, ang video kung saan siya ay makikitang naglalakad, ang mga banta ng kulungan at deportation, ang alok na traidorin siya. Ibinigay ko sa kanya ang sobre na may dokumento na gusto ni Gino na pirmahan ko. Binasa ni Doña Estela ang liham na parang isa itong ordinaryong ulat.
Gino ay aking kapatid, ngunit palagi siyang pabaya. Masyadong nagtitiwala sa sarili niyang katusuhan, bulong niya. Alam kong nag-install siya ng mga kamera, matagal ko nang pinaghihinalaan. Kaya pinakita ko sa kanya ang gusto niyang makita. Paano ninyo nalaman? Sigaw ko. Pero ma'am, ang video na iyon ay maaaring sumira sa inyo, maaaring maging dahilan para ideklara kayong crazy. Ngumiti siya ng misteryoso. Hayaan mo siyang gawin, Rafael. Naniniwala siyang natagpuan niya ang pinakamalaking sekreto natin at na-obsess siya sa video na iyon. Ang hindi niya alam ay may mas malaki akong sekreto. Halika. Naglakad siya patungo sa kanyang closet. Binuksan ang isang back door na hindi ko kailanman nakita at inilantad ang isang panel na may mga electronic control. Pinindot niya ang isang button at ang bahagi ng pader ay dumausdos na nagbubunyag ng isang maliit na screen at isang recording device. Mula nang mamatay ang aking asawa, alam kong hindi magiging ligtas ang bahay na ito. Nag-install ako ng isang personal na surveillance system na mas sopistikado kaysa sa kinokontrol ni Gino. Paliwanag niya. Mga nakatagong kamera na may mahusay na resolution sa pangunahing mga silid at sa sarili kong opisina, lahat ay may mga microphone na hiwalay sa pangkalahatang sistema na pinamamahalaan niya. Binuksan niya ang screen. Lumabas ang imahe ng opisina ni Gino. Pumili si Doña Stella ng isang petsa pagkatapos ng aming kasal. Makinig ka, sabi niya, habang nag-play ng isang fragment. Napuno ang silid ng boses ni Gino. Oo, pumirma na siya. Ang chauffeur na iyon ay opisyal na ngayong aking bayaw. Ibig kong sabihin, ang asawa ng aking kapatid na malapit ng mamatay. Kapag namatay siya, itatapon ko ang chauffeur na iyon sa basura at kukunin ko ang lahat. Hindi ko na kailangan pang hiwalayan siya. Aakusahan ko lang siya ng fraud at ide-deport. Hayaan siyang mabulok sa mga utang sa buong buhay niya. Ang aking kapatid ay wala ng iba, kundi isang matandang walang silbi. Naramdaman ko ang isang alon ng galit na umakyat sa aking katawan. Ito ay isang kumpletong pag-amin na may petsa, oras, mukha at boses. Pinahinto ni Doña Stella ang video. Ang recording na ito ay mas malakas kaysa sa video ng aking paralysis, sabi niya. Mayroon lang siyang patunay na nagkunwari ako ng isang sakit, isang bagay na maaari kong bigyang katwiran bilang isang uri ng psychological experiment. Mayroon akong patunay ng isang ganap na krimen, extortion, pagtatangka ng fraud, intensyon na manipulahin ang hustisya. Ito ang ating trump card. Kinopya niya ang file sa isang maliit na memory card na may espesyal na security system at ibinigay ito sa akin. Harapin natin siya ngayon. Hindi na tayo maghihintay ng 2 oras. Tatawagin ko siya sa pangunahing sala. Ikaw ang magiging saksi ko. Tumango ako. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sinamahan ito ngayon ng isang matatag na determinasyon. Hindi na ako lumalaban para lang sa lupain ng aking ama, kundi para sa dignidad ng babaeng nagprotekta sa akin at sa aking sarili. Tinawag ni Doña Stella si Gino at ginaya ang kanyang lumang mahina na boses. Sinabi niya na kailangan niyang makipag-usap ng kagyat tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga ari-arian at ang mga desisyon ng kanyang asawa. Hiniling niya na pumunta siya sa loob ng 10 minuto. Umupo ako sa isang sulok ng sala na may memory card na nakatago sa aking bulsa habang inukupan niya ang kanyang lugar sa silyang de gulong, nakabalot sa kanyang pinakamagandang silk tunic na parang pupunta sa isang mahalagang pagtanggap. Pagkatapos ng 10 minuto, pumasok si Gino na may kumpiyansa ng taong sigurado sa kanyang tagumpay. Tiningnan niya ako ng may paghamak, kumbinsido na nalupig na niya ako. Kapatid, ano ang nangyayari? Bakit mo ako tinawag ng kagyat? At bakit narito na naman ang chauffeur na iyon? Tanong niya. Umupo ka, Gino. May napakahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan tungkol sa aking mga ari-arian at tungkol sa aking asawa, si Rafael. Sabi niya na may mahinang tono. Umayos ng upo si Gino, nakangiti. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ako na ang bahala sa lahat, kasama na ang iyong minamahal na chauffeur. Tiningnan niya ako. Rafael, nakagawa ka na ba ng desisyon? Handa ka bang tulungan akong sabihin ang katotohanan tungkol sa sakit sa pag-iisip ng aking kapatid, hindi ba?
Nagpakita ako ng pag-aalinlangan, ibinaba ang aking tingin na parang handa na akong sumuko. Sir, ako... Tama na, Gino, putol ni Doña Stella at biglang nagbago ang kanyang boses. Iniwan niya ang karupukan at naging malinis, matatag. Tapos na ang teatro. Nagitla si Gino at tiningnan siya ng matitig. Teatro, ano ang sinasabi mo? Muli na naman ang iyong mga delusyon, kapatid. Tatawagin ko ang doktor. Gawin mo kung gusto mo. Naabisuhan na sila, kalmadong sagot niya. Ngunit bago iyan, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na mas kawili-wili kaysa sa aking mga delusyon. Ginawa niya sa akin ang isang senyas. Naglakad ako patungo sa malaking telebisyon sa sala at isinaksak ang memory card sa isang side port na nakatago sa ilalim ng muebles. Rafael, pakiusap. Ipakita mo sa aking kapatid ang kailangan niyang makita. Pakiusap niya. Bumukas ang screen. Lumabas ang opisina ni Gino, siya mismo ang nakikipag-usap sa telepono. Sinasabi ang eksaktong mga parirala na narinig namin kanina. Kung paano niya planong itapon ang chauffeur na iyon kapag namatay ang kanyang kapatid. Kung paano niya ako balak akusahan ng fraud. Kung paano niya tinawag si Doña Stella na isang matandang walang silbi. Napuno ang sala ng tunog. Tumayo si Gino sa isang pagtalon. Tumakbo patungo sa screen. Sinusubukang patayin ito, ngunit humarang ako. Peke ang video na iyan! Minanipula! Montage iyan! Sigaw niya na basag ang boses dahil sa gulat. Nagbigay si Doña Stella ng isang malamig na tawa. Ang recording ay nagmula sa isang surveillance system na ako mismo ang nag-install, Gino. Bawat file ay may timestamp na imposibleng pekehin. Ito ang iyong boses, iyong mukha, iyong pag-amin. Pag-amin ng extortion, mga banta, mga plano upang manipulahin ang isang hukom. Upang i-deport ang aking asawa at nakawin ang lahat ng iniwan sa akin ng aking asawa. Ang video mo tungkol sa aking paralysis ay baka makapagpaduda sa ilan tungkol sa aking kalusugan sa pag-iisip. Ang akin, sa kabilang banda, ay magdadala sa iyo diretso sa kulungan at aalisin ang anumang karapatan mo sa aking mana. Si Rafael ay biktima lamang ng iyong blackmail pagtatapos niya. Alam ni Gino sa sandaling iyon na talo na siya. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa takot, mula sa pagmamataas patungo sa pagmamakaawa. Kapatid, pakiusap. Ako ay stressed lang. Hindi ko iyon seryoso. Maaari ko itong ayusin. Sumusumpa ako. Burahin natin ang mga video at... Hindi mo pinagsisisihan ang ginawa mo, Gino, putol niya. Pinagsisisihan mo lang na nadiskubre ka. Tinawagan ko na ang aking abogado. Aalisin namin ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo, i-freeze ang anumang account na nasa pangalan mo at magsusampa ng kaso para sa extortion at fraud. At, sa paraan, umalis ka sa bahay ko. Ayoko nang makita ka pa rito. Tumingin si Gino sa paligid, naghahanap ng suporta kung saan wala. Tiningnan niya ako na parang umaasa siyang mamamagitan ako. Nanatili lang akong matatag ang tingin. Siya ang lalaki na sumubok na sirain ang aking pamilya mula sa malayo. Hinatulan ng sarili niyang boses, umalis siya, paika-ika, nasira ang mukha. Nakita ko siyang lumayo sa tarangkahan. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, hindi na siya mukhang makapangyarihang tao, kundi isang natalo ng kanyang kasakiman. Nang nawala na ang tunog ng kanyang mga hakbang, naramdaman ko na nagbago ang hangin sa sala. Hindi na ito gaanong mabigat. Tiningnan ako ni Doña Stella at ngumiti, ngayong wala ng tigas. Nagawa natin, Rafael. Tapos na si Gino, sabi niya na may pagod na puno ng ginhawa. Ma'am, hindi ka panipaniwala. Hindi ko kailanman naisip na naghanda kayo ng ganoong perpektong depensa. Sagot ko na may taos-pusong paghanga. Tumango siya. Sa malalaking negosyo, ang pinakamahusay na depensa ay ang maging mas informed kaysa sa iyong mga kaaway. Ngunit nagsisimula pa lang ito. Marami pa tayong kailangang linisin. Pagkatapos noon, dumating ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Atay Abdal, isang kalmadong lalaki na middle age, kasama ng 2 security guard na kinuha upang protektahan ang bahay. Nagulat siya nang makita si Doña Stella na naglalakad, ngunit alam niyang itago ang kanyang mga impresyon. Oras na para kumilos, Abdal, sabi niya, tumayo ng matatag. Gamitin mo ang recording na ito bilang pangunahing patunay.
I-freeze ang anumang account at pahintulot na nasa pangalan ni Gino. Alisin mo ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay ko sa kanya at isampa ang reklamo para sa extortion, fraud at defamation. Gusto kong sagutin niya iyon sa harap ng batas. Tumango si Abdal. Inaantay ko ang tawag na ito, ma'am. Mayroon na akong mga draft na handa. Sa ebidensya na ito, napakalakas ng ating posisyon. Sa loob ng ilang araw, wala na siyang paraan upang dungisan ang inyong pangalan o hawakan pa ang isang sentimo, siniguro niya. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay nagbago sa isang maayos na anthill. Mga auditor, abogado at assistant ay dumarating at umaalis na may mga folder na puno ng mga dokumento. Sinuri nila isa-isa ang mga galaw na ginawa ni Gino. Sinasamantala ang mga legal power na pinirmahan sa panahon ng supposed na sakit ni Doña Stella. Natuklasan ang mga suspicious transfer sa mga account sa ibang bansa, mga bayad sa pangalan ng mga ghost company, maliliit ngunit patuloy na paglihis. Hindi lang siya sakim sa mana, nagnanakaw din siya sa kumpanya. Komento ni Doña Stella isang hapon, pinapakita sa akin ang iba't ibang voucher. Ang kanyang kasakiman ay bumulag sa kanya ng lubusan. Ako, samantala, ay naging higit pa sa isang chauffeur. Naghahatid ako ng mga abogado, nag-aalaga sa bahay, nag-oorganisa ng mga dokumento na hinihingi sa akin at higit sa lahat, nananatili akong malapit kay Doña Stella. Siya ang kanyang improvised escort at kanyang kanang kamay. Sa gitna ng legal na blur na iyon, hindi niya nakalimutan ang ipinangako niya sa akin. Isang gabi, nang sa wakas ay bumalik ang bahay sa kaunting katahimikan, tinawag niya ako sa kusina. Nakatayo siya, nagluluto ng simpleng bagay, tinatamasa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ang malayang paggalaw, nang hindi kailangang magkunwari sa harap ng sinuman. Umupo ka, Rafael, sabi niya sa akin, habang iniaabot ang isang makapal na sobre. Ito ay para sa iyo. Binuksan ko ito na nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may tseke para sa isang halaga ng $1 na higit na lumampas sa ipinangako ni Gino sa akin. Sapat na ito upang bayaran ang utang sa lupain, ang 500,000 pesos, ayusin ang bahay, at tiyakin ang maraming taon ng katahimikan para sa aking pamilya. Mayroon ding isang opisyal na sulat mula sa kanyang kumpanya na nagdedeklara na kanselado ang anumang parusa sa hinaharap na may kaugnayan sa aking kontrata at aking visa. Ligtas ang iyong pamilya, Rafael, ngumiti siya. Walang sino man ang gagamit muli ng banta ng utang upang manipulahin ka. Ma'am, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Sabi ko na putol-putol ang boses. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo. Nanatili kang tapat kahit nang kinulong ka. Pinili mo ang katotohanan. Alam mo na maaaring ikamamatay mo ito. Ikaw ay isang mabuting tao, sabi niya. Tinitingnan ako ng may pagmamalaki na bihira kong nakita sa isang mas matanda. Nang wala na si Gino sa laro at nasa panig na niya ang mga hukuman, nabawi ni Doña Stella ang ganap na kontrol sa kanyang mga negosyo at sa kanyang tahanan. Huminto siya sa paggamit ng silyang degulong, maliban kung kailangan niyang magpatuloy na magkunwari sa harap ng isang hindi kilalang tao o sa panahon ng nakabinbing mga procedure. Pagkatapos ng ilang araw, ipinadala niya ang silya sa isang home for the aged. Oras na para iwanan ang simbolong ito, sabi niya habang dinadala ito. Hindi ko na kailangan pang magtago. Ang bahay ay napuno muli ng isang kakaibang katahimikan, ngayong mainit na. Hindi na ito isang kulungan para sa akin o isang stage para sa kanyang teatro. Ito ay simpleng isang bahay kung saan natutong mabuhay ang dalawang tao na nakaligtas sa isang intriga ng walang anino. Lumipas ang ilang araw at nang napirmahan na ang karamihan ng mga legal na dokumento, tinawag ako ni Doña Stella sa sala. Hindi siya nasa silyang degulong, kundi nakaupo sa isang single armchair na may tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Umupo ka, Rafael, sabi niya ng malambot. Gusto kong makipag-usap sa iyo, hindi bilang boss o bilang kaalyado, kundi bilang Stella at bilang iyong asawa. Umupo ako sa harap niya. Bagamat nagbahagi kami ng mga gabi ng pagpaplano at mga sekreto, ang paksa ng aming kasal ay lumulutang pa rin ng hindi kumpleto sa pagitan namin. Alam mo na ang ating kasal ay nagsimula bilang isang pilitan ni Gino
at nagpatuloy bilang bahagi ng aking estratehiya simulan niya. Ngayon, wala na si Gino ng kapangyarihan. Ang mga pangako na ginawa ko sa iyo ay natupad na. Tahimik ang iyong pamilya at malaya ka sa banta ng deportation. Tiningnan niya ako ng may katapatan na nag-alis ng aking depensa. Legal, Rafael. Maaari akong makipagdiborsyo sa iyo ngayon nang walang anumang gastos. Maaari nating isara ang kabanatang ito. Maaari kang bumalik sa Bulacan, dala ang iyong pera. Magsimula ng isang bagong buhay nang walang kompromiso sa akin. Sapat na ang nagawa mo. Huminto siya, huminga ng malalim. Ngunit may isang bagay na wala sa aking mga plano. Isang bagay na hindi ko inaasahan nang magsimula ang lahat. Sabi niya, nahulog ako sa iyong sinseridad. Sa loob ng isang taon na ginugol ko sa pagkukunwari, ikaw lang ang tao na tumingin sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang tumpok ng mga ari-arian. Inalagaan mo ako ng may pasensya, ng walang inaasahan. At sa mga gabi na ginugol namin sa pagsasabuatan laban kay Gino, nakita ko ang iyong katapangan, ang iyong katapatan, ang iyong paraan ng pag-iisip muna sa iyong pamilya kaysa sa iyong sarili. Ang kanyang mga pisngi na karaniwan ay napakatahimik ay bahagyang namula, napakabigla sa isang babae ng kanyang karakter na nag-iwan sa akin na walang hininga. Alam kong malaki ang pagkakaiba sa edad, na magkaiba ang iyong pinagmulan at ang akin, ngunit pinili ka ng aking puso, Rafael. Ayoko nang makipagdiborsyo. Gusto kong magpatuloy ang kasal na ito, hindi dahil sa obligasyon o dahil sa mga papeles, kundi dahil sa desisyon at dahil sa pagmamahal. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang akin. Gusto mo bang magpatuloy na maging asawa ko? Ngayong hindi na para sa lupain o para sa mga kontrata, kundi dahil pinili mo ako, tulad ng pagpili ko sa iyo. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa harap ko ay hindi na lang ang mayamang negosyante o ang supposed invalid, kundi isang malakas, matalino at higit sa lahat, tapat na babae. Naisip ko ang Bulacan, ang posibilidad na bumalik na may magandang pera, bumili ng lupa, magtayo ng isang magandang bahay. Maaari ko itong gawin, ngunit naisip ko rin ang lahat ng pinagsamahan namin, kung ano ang kahulugan ng kanyang tiwala para sa akin. Maaari akong bumalik sa aking bansa, oo, ngunit iiwan ko ang isang kwento na naging kahulugan ng aking buhay. Ngumiti ako. Doña Stella, mula ng gabing tumayo kayo mula sa kama na iyon at ipinakita ninyo sa akin kung sino talaga kayo, alam kong kayo ay isang pambihirang babae. Hindi ko pinakasalan ang inyong pera, at ngayon wala na rin akong takot sa kung ano ang naghihiwalay sa atin, sagot ko. Pinipili ko ang inyong katapatan. Pinipili ko kayo, Stella. Sige, gusto kong magpatuloy na maging asawa ninyo. Gusto kong manatili at itayo ang bagong buhay na ito kasama kayo rito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko kailanman nakita. Salamat, Rafael, bulong niya. Iniligtas mo ako hindi mula sa isang sakit, kundi mula sa kalungkutan at sa kasakiman na pumapalibot sa akin. Ang aming kwento, na nagsimula bilang isang maruming kasunduan, ay nakahanap sa wakas ng malinis na kahulugan. Tiniyak ni Stella na bayaran ng lubusan ng utang sa lupain at tinulungan din ang aking pamilya na magbukas ng isang maliit na negosyo sa aming bayan. Isang taon pagkaraan, naglakbay kami ng magkasama sa Bulacan. Ipinakilala ko ang aking asawa sa aking mga magulang, sa aking kapatid, sa mga kapitbahay. Sa simula, ang pagkakaiba sa edad ay nagdulot ng bulungan, ngunit sapat na ang makita siyang nakikipag-usap sa aking ina, niyayakap ang aking ama, at tumatawa kasama ang mga bata upang maunawaan nila na hindi ito isang simpleng kasal ng interes. Pagbalik sa Jeddah, lubos na nagbago ang aking buhay. Tumigil ako sa pagiging chauffeur at naging direktor ng isang foundation na nilikha ni Stella upang suportahan ang mga migrant workers. Nag-oorganisa kami ng legal na payo, tulong pinansyal at rescue ng mga kaso ng pang-aabuso. Sa tuwing nakikita ko ang isang binata na nanginginig sa banta ng utang o deportation, nakikita ko ang sarili ko at nagpapasalamat ng tahimik sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng buhay. Nakatira kaming magkasama sa parehong mansyon na naging isang hawla, ngunit ngayon ay parang isang tahanan. Hindi na muling sumakay si Stella sa isang silyang de gulong.
Si Gino ay naglaho sa aming buhay. Nagpatuloy ang hustisya at ang kanyang mga posibilidad na mag-claim ng anuman ay naging abo. Ang huling nalaman ko tungkol sa kanya ay isang malabong bulungan, isang lalaki na natalo sa isang bansa kung saan wala nang nagtitiwala sa kanyang pangalan. Ang sinseridad ng isang chauffeur na minsang umalis sa isang nawawalang bayan sa Bulacan ay tinalo ang labis na ambisyon ng isang lalaki na obsessed sa pera. Ang aming kwento na tiningnan mula sa labas ay tila imposible. Isang binata at isang mayamang byuda na Arab nagkaisa muna dahil sa pilitan, pagkatapos ay sa estratehiya, at sa huli ay sa isang tunay na pagmamahal. Ngunit sa tuwing nakikita ko siyang naglalakad sa hardin, tumatawa ng walang takot. Alam kong sulit ang lahat. Binigyan niya ako ng proteksyon at isang lugar sa mundo. Binigyan ko siya ng isang bagay na hindi niya kailanman mabibili ng pera. Walang kondisyon na katapatan. Sama-sama ipinakita namin na ang pag-ibig ay maaaring ipanganak sa pinaka hindi inaasahang lupa at na gaano man ka-elaborate ang mga kasinungalingan, ang katotohanan ay maaga o huli ay mas mabilis na tumayo. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng kwentong ito, gusto kong humingi sa iyo ng isang napakasimpleng bagay. Isulat mo ang salitang tapang sa mga comment para malaman kong nanatili ka rito hanggang sa huling segundo. At sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo sa lugar ni Rafael o Stella? Naniniwala ka ba na ang pera ay nagbibigay katwiran sa pagbebenta ng sariling katahimikan o walang presyo ang dignidad? Gusto kong basahin ang iyong opinyon at magkasama tayong magkaroon ng isang reflection sa mga comment. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-activate ang bell dahil marami pang matitinding kwento tulad nito ang darating at ayokong makaligtaan mo ang anuman.